Pumunta sa akin, nakiusap si Shirley San Jose ng Quezon, Palawan. Ang init doon, 44 degrees. Lumapit sa akin na hindi po siya nakakatanggap ng HEA. Wala pa raw silang natatanggap na HEA mula 2021. Di mo ba sila narinig, Secretary Herbosa? Huwag ka magpapabungol dito. Sila nagpapainit. Kayo po nagpapalamig lang sa opisina ninyo. My office is open to hear you all. Ilantad niyo po ang katiwalian kung sakaling meron po para mabawasan po ang korupsyon at walang masayang na pondo ng bayan. Pera po ng taong bayan yan. I even have proof here coming from the Security Exchange Commission na inaamin mismo ng mga doktor na involved dito sa MLM ng Belkens Pharmacy na sila ay shareholder or stakeholder ng Belkens Pharmacy. Yung mga kaso laban sa mga medical practices ng mga doktor na final ng mga pasyente, nakabinbin pa rin. Diyan kayo sa PRC. Inuupuan nyo ang mga kaso. The only time na umaksyon kayo pag doktor nagsampa ng kaso against a doctor, doctor to doctor, lumulundag ang mga puwit nyo. Now, mag-deny kayo, makukulong kayo. Mamaya, sagutin nyo yan. Mamaya, marami akong hingin listahan sa inyo. Mabubulgar ang katamaran ninyo yan sa PRC. Lumilitaw na maraming hudas sa medical profession. Last year, napag-usapan po natin ang pag-amend ng Joint Administrative Order para makapag-avail po ng ang DSWD ng medical assistance. Tulong po ito sa Malasakit Center. Sana ho ba yung JAW? Bakit natutulog? Sabi po, nasa Exicom at pending na po ng signature ng Secretary. Pirmahan niyo na ba ito? Kahapon po, may lumapit sa akin, nagpapatulong sa may mga batang may rare disease. Ang tanong nila, paano ba kami matutulungan ng DOH? Paano ba tayo matutulungan ng Malasakit Center? At Yusek Chong, you said you're willing to collaborate with Red Cross. Ano nang update dito? Yung tulong, yung hindi na sila kailangan pumunta ng Red Cross para makakuha ng dugo doon na po sa hospital. The DOH implements the medical assistance for indigent patients. Ang tanong, ginagamit nyo ba ito sa mga mahirap? O nare-realign ba ito at ginagamit sa ibang bagay? Ang daming umaasa sa inyo, Secretary Herbosa. Hindi lang po mga pasyente, pati na rin po ang ating mga healthcare workers na ilang beses nang kinakalampag ang DOH para sa kanilang HEA. Last week po, ang init 42 degrees yung heat index. Ang init yun health worker, presidente ng BHW, nagmamakaawa pawis na pawis. Pumunta sa akin, nakiusap si Shirley San Jose ng Quezon, Palawan. Ang init doon, 44 degrees. Lumapit sa akin na hindi po siya nakakatanggap ng HEA. Wala pa raw silang natatanggap na HEA mula 2021. Nung pumunta po ako sa Midwives Convention, ang sigaw nila, HEA. Kahit saan ako pumunta, HEA ang sinisigaw. Di mo ba sila narinig, Secretary Herbosa? Huwag ka magpapabungol dito. Sila nagpapainit. Kayo po nagpapalamig lang sa opisina ninyo. Nabalitaan ko po, marami kayong mga bagong opisyal sa DOH. Bagong appointed. Yusek Chong, Yusek Bravo. Base sa kanilang mga work experiences. Expert po sila sa procurement. Yun na ba ang priority nyo ngayon? Furnish the committee a monthly report of all bidding and procurement being conducted. Ayaw natin ng conflict of interest. Doctors, pharmaceutical companies, at lalo na ang government officials, lahat dapat sumunod sa ethical standards. I encourage everyone, kung may alam kayo na irregularities at katiwalian, my office is open to hear you all. Ilantad niyo po ang katiwalian kung sakaling meron po. Para mabawasan po ang korupsyon at walang masayang na pondo ng bayan. Pera po ng taong bayan yan. Itulong niyo po sa mga mahirap nating kababayan. Itulong niyo po sa mga pasyente na halos walang matakbuhan kung hindi tayo pong nasa gobyerno. Anyway, salamat po. Do my fellow senators have any opening remarks? Let me acknowledge the presence of Senator Jingo Estrada, Senator J.B. Ercito, Senator Bato de la Rosa, and Senator Rafi Tulfo. Umalis na po si Senator Bato. In order po, ating sumunod po si Senator Rafi Tulfo. Maraming salamat, Mr. Chair. We have many topics to be discussed today, but what I would like to raise first in today's hearing is about the involvement of some doctors in the multi-level marketing scheme. At yan po ang naging laman ng aking privilege speech yesterday, and same as Senator Jingo Estrada. Ang tanong, is it illegal? No.
Not yet. Is it unethical? Of course, under the Code of Ethics of the Philippine Medical Association. I did say na hindi to illegal sapagkat wala pa tayong batas patungkol dyan. Like what Senator Bongo earlier did mention. Unlike sa US na meron tinatawag na Stark Law, dito sa atin wala. Kaya walang problema ang mga doktor ma-involve sa tinatawag na conflict of interest. Maalala ko during the last hearing, Secretary Ted Herbosa himself said, siya mismo and some doctors that he knows, na hindi sila nagreseta ng generic brand sapagkat ang generic daw ay ilan sa mga gamot na yon ay hindi mabisa. Kaya ang reseta daw nila ay mga branded medicines. Now, ano po itong Belkens Pharmaceutical Incorporated? This is a big company being run by doctors, owned by doctors. Right there, makikita natin yung conflict of interest. Ito po masaklap. Sila po, itong mga doktor na membro nitong Belkens Pharmacy MLM, kung tawagin ay Jedi at Padawan, nagreseta ng gamot, especially sa cardiology department, na ang brand, of course, ay kinikerry ng Belkens Pharma. Ang matindi at nakakatawa, ilan sa mga doktor ay merong mini pharmacy sa kanilang mga clinic na magreseta sila ng mga gamot nandiyan na mismo sa loob ng clinic nila, of course, brand ng Belkens Pharmacy. Sasabihin na wala ito sa ibang butika, dito lamang ito mabibili. Of course, may komisyon yung doktor na nagreseta niyan. Isa pang masaklap dito, kahit na hindi kailangan ng pasyente, resetahan, I'll give you an example. Pupunta ang isang pasyente, may problema sa puso, nagpa-check up. So, the doctor will prescribe medicine para sa heart, para sa maintenance. And of course, kasama doon ay magreseta siya ng mga gamot na walang kinalaman sa puso kundi mga vitamins, food supplements. Sasabihin na kailangan mo ito para tumibay ang puso mo. Pero wag ka, the patient doesn't need it. At ito pa, in-overprescribe yung mga medisina na brand ng Belkens Pharmacy. Now, of course, ang kapalit niyan ay komisyon. I have here with me the list of all the Jedis and Padawans. Ang Jedi ay ito mga opisyal na involved dito sa MLM scheme. Ang Padawan ay yung mga downlines. And I also have copies of checks issued by Belkens Pharmacy to some doctors. Now, mag-deny kayo, makukulong kayo. Because I have proof. I even have proof here coming from the Security Exchange Commission na inaamin mismo ng mga doktor na involved dito sa MLM ng Belkens Pharmacy na sila ay shareholder or stakeholder ng Belkens Pharmacy. Kung makikita niyo po itong Zurex drug, actually hindi ito kilala compare sa ibang mga drugstore. Ano po itong Zurex drugs? Na pag-aari ni Dr. Vianelli F. Flores. What's wrong with a doctor owning a pharmacy? It's a legitimate business, right? Pero, kung titingnan mo, conflict of interest. Why? Kasi nga, mga membro ng MLM ng Belkens Pharmacy, tinuturo ang mga pasyente nila na pumunta sa Zurex. At sa harap mismo ng Philippine Heart Center, meron pong Zurex drugs. Pila-pila mga pasyente dyan. Pero hindi lang po Zurex ang nagkikerry ng mga gamot ng Belkens. Mercury Drugstore and even Watson. Of course, walang kinalaman po ang Mercury at saka Watson. These two drug stores, drug companies, walang kasalanan
Pero, kinikerry nila po itong Belkens Pharmacy Incorporated na drugs. Now, sa Zurex drugstore, 70% na mga gamot dito ay Belkens. Sana magan. 70%. 30% kung ano-ano na lamang na brand. Nasabi nga kanina Senator Bongo na hindi na patient care o yung kalusugan ng pasyente ang tinatrabaho ng mga doktor na miyembro nitong MLM, kundi yung pagninegosyo sa ngalan ng salapi. Sabi pa nga dun sa jeep nung ako pinag-aaral pa. Kasi God knows who does not pay. Lumilitaw na maraming hudas sa medical profession. Although, hindi naman lahat. Marami pa rin mababait. I know a lot of doctors, in fact, sila pa mismo ang lumalapit sa akin para magsumbong. Para isiwalat ang mga kalokohan nangyari sa medical field, medical community, because gusto nila malinis yung kanilang hanay. And I admire and salute those doctors. Right now, nakikinig at nanonood sila. Kilala nyo kung sino kayo at sumasaludo po ako sa inyo. Pero we have to go after these doctors, Mr. Chair, na nakakahiya sa medical profession. Lastly, itong gagawin natin hearing. Of course, ang bagsak nito sa PRC. Meron ba tayong taga-PRC dito? Ginawa na ang mundo yung mga kaso laban sa mga medical practices ng mga doktor na final ng mga pasyente, nakabinbin pa rin. I'm just being sarcastic. Ang ibig ko sabihin, dyan kayo sa PRC, inuupuan nyo ang mga kaso. The only time na umaksyon kayo pag doktor nagsampa ng kaso against a doctor, doctor to doctor, lumulundag ang mga puwit nyo. Pero kung pobreng pasyente na biktima ng malpractice, upuan nyo ng dekada-dekada. Mamaya, sagutin nyo yan. Mamaya, marami akong hingin listahan sa inyo. Mabubulgar ang katamaran ninyo yan sa PRC. Mabubulgar ang pagiging inutil ninyo. I'm sorry for the word. Kasi ito po yung naramdaman ko. Ang dami ko na pong natatanggap ng mga reklamo mula sa mga pobreng pasyente na biktima ng medical practice. Mostly from public hospitals na nagsampa ng kaso sa PRC pero nababaliwala at inuupuan. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Shirley Kendari, tama po yan, Senator, sana lahat ng government hospital maimbestigahan. Pahayag naman ni Roel Sanchez, imbestigahan niyo po lahat ng hospitals lalo na mga public hospitals, mga namimili ng pasyente. Kung may kaya kaasikasuhin kanila kaagad-agad, pag mahirap, daan-daanan lang po nila sa isang tabi kahit naghihingalo na. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si June Relizan, matagal nang nangyayari yan at yan na ang kalakaran lalo sa mga private hospital o kahit pa sa public hospitals. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.